idineklarang mga jacket ang laman pero illegal na droga ang nabisto sa mga abandonadong parcel sa Pasay City. Sa kabuuan, halos 6 na kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa iba't ibang warehouse sa NAIA Complex. Nagkakahalaga yan ng halos 38.7 million pesos. Ayon sa BOC NAIA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nanggagaling ang mga bistadong parcel sa mga bansang Canada, South Africa at Pakistan. Nailipat na sa kustodiya ng PIDEA ang makang kontrabando. Mula Enero, aabot na sa halos 1 bilyong pisong halaga ng mga droga ang nakumpiska ng BOC NAIA. Mega price hike at liquefied petroleum gas o LPG ang sasalubong sa unang araw ng Abril. 20 piso kada kilo ang itataas ng presyo ng LPG ng Petron, habang 17 piso naman ang sasolane. Ibig sabihin, mula 187 hanggang 220 pesos ang taas presyo sa kada regular na tangke ng LPG. Dahil sa dagdag presyo, maglalaro na sa 1,012 hanggang 1,355 pesos ang kada 11 kilogram tank ng LPG simula bukas. Iniutos po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Foreign Affairs na makipagdialogo sa Iran para payagang makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis na papuntang Pilipinas. Inaabangan naman ang magiging pasya ng Pangulo tungkol sa pagsususpindi o pagtapyas sa excise tax sa langis na makatutulong para mapababa ang presyo nito. Saksi si Ivan Mayrina. Panibagong linggo, panibagong taas presyo, panibagong pasakit. Oh, Diyos ko. Kaya ang ilang driver napakamot ulo na lang. 6,300, 48 na nga lang. Ang kwintada ko nga niyan, kung hindi pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Sa ngayon, naglalaro na sa 109 hanggang 144 pesos ang kada litro ng diesel. Nasa 81 hanggang 111 pesos ang gasolina at 141 hanggang 169 pesos ang kerosene. Makababawas sana sa presyo kapag nasuspende o natapisan ng excise tax sa langis. Inaabangan na ang magiging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos ukol dito. Magtatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Ayon sa Department of Energy, sa April 12 o 13 pa ito posibleng iutos si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan pa kasing hintayin ng 15 araw bago maging epektibo ang batas na yan. Pero pagdating naman sa supply, nadagdagan na raw ito. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode na. And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today, because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Ang inventaryo ng diesel, pang-47 araw pa, 59 days para sa gasolina, 62 days sa jet fuel, at pinakamatagal ang kerosene na pang mahigit 100 araw ang inventaryo. Ang LPG naman, pang mahigit 1 buwan pa. Para hindi maputol ang supply, tuloy-tuloy ang negosasyon. Iniutos ang Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barko may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan ito sa meeting ng Uplift, ang komiteng binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Sinabi po din naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Iran na may kontrol sa Strait of Hormuz na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East. Bukod sa langis, binabantayan din ang presyo ng iba pang produkto. Ayon mismo sa Pangulo, napag-usapan sa pulong ng Uplift Committee ang rekomendasyon maglagay ng price cap sa imported na bigas ng hanggang 50 pesos kada kilo. Maglalabas na raw siya ng executive order o formal na kautusan para maipatupad ito. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Naka-heightened alert na ang PNP para mapanatili ang kaayusan ngayong Kwaresma. Para naman maibsan ang kalbaryo ng mga commuter, posibleng simulan na ng Transportation Department ang discounted o libreng pamasahe sa April 15. Saksi si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at naka-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. ano tingin sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Na-consider mo ba na wag na munang umuwi o paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat ng paraan ng transportasyon tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noon time, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakaraang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I ask Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ng DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is itong Holy Week, walang magwa one way. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 na mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Ang mga empleyado ng gobyerno, half-day lamang ang trabaho bukas, Miyerkules Santo. Sa inilabas na Memorandum Circular 116 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pasok. Work from home din ang trabaho maliban sa mga ahensyang nagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo. Ang naturang work arrangement ay para mabigyan ng sapat na panahon ng mga kawani na makabiyahe at magunita ng lubusan ng Semana Santa. Depende naman sa mga pribadong kumpanya kung ipatutupad ang parehong setup o magsususpindi ng pasok. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang hanggang 30% taas pasahe ng mga shipping company.
Tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port, pero di pa rin daw ito sindami nung nakaraang taon. Saksi si Bam Alegre. Wala sa budget ng estudyanteng si Micaela Tubera ang taas pasahe sa barko. Kahit may student discount, ang dating 458 niyang pamasahe, 520 na. Pero tapos na ang klase niya ngayong Holy Week at nais niya makauwi sa kanila sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Opo, malaki-laki rin po yung itinaas. Lalo na po at estudyante po. Nanibago naman si Jackie Lumanalon dahil hindi na niya kailangan pumila ng matagal para makakuha ng booking. Test run pa rin ng oras sa online registration assistance system sa Batangas Port, kaya sinubukan niya ito. Pipila man siya, magbabayad na lang siya ng ticket. Ang booking, tiyak na. Pero hindi natutuwa rito ang pasahero na si Jonah Lastimosa na biyaheng Puerto Galera. Iba kasi ang nakasanayan niya. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na doon, habol ka. Pagka halimbawa, ang biyahe mong habulin, 9:45. Dahil ganito pa yung oras, abot na abot ka pa. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Nahahaselan ako. Tuloy naman ang outing para sa extended family ni Virgilio Garcia na galing pa Santa Ana, Maynila. 4 na pamilya sila at mahigit 20 sumatotal. Pikit mata na lang muna sa pagtaas ng pamasahe pati sa gasolina. Kapalit naman ang makapag-unwind at nilay-nilay ngayong mahal na araw. Magandang po sir, marami po kami. Semana Santa rin po kaya medyo pahinga rin po. Bakasyon din po parang. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, malaki ang nabawas sa foot traffic ngayong Martes Santo. Hindi maihigitan ang 27,000 na mga pasahero noong nakaraang taon. Sabi nga, medyo matumal pa rin kung makikita mo. As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba compare nung isang taon. Samantala, pinayagan na ng Maritime Industry Authority o Marina ang taas pasahe at singil sa mga barko. Bagaman di pa inaanunsyo kung kailan epektibo. Hanggang 30% ang pwedeng maximum increase at dapat alinsunod sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon sa Marina, kailangan balansehin ang interes ng mga negosyante at mga pasahero sa gitna pa rin ng problema sa napakamahal na langis. Mula sa Batangas City, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Lalo pang sumadsad sa pinakamahinang level ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagtatapos ng buwan, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 748 centavos kada dolyar. Panibagong all-time low ito, ika-8 pagkakataon na ngayong Marso.